tayo mga kaibigan sa pangalawang 30 minuto na bahagi po ng ating debate sa Pumbo. Ito po sana yung bahagi po mga kaibigan na ibabato ng anong tawag nito? Ano bang Tagalog ng Challenger Pumbo ba to? Ito po sana yung bahaging ibabato po mga kaibigan ng natunggali ng incumbent po ang usapin na siyang bahagi po kung saan sila po ay magtatagisan ng talino. Hindi po ako si Gobernador Espino mga kaibigan, at mas lalong hindi po ako kinatawan ni Gobernador Espino dahil ako po yung forman ng Bombo Radio po mga kaibigan, at mahal po ang aking trabaho. At kinakailangan lamang na tanungin ko po siyempre si Mayor Hernani Braganza upang sa ganun ay masagot po niya ang ating usapin po sana kung saan ay makikita po ang kagalingan po ng ating mga magtutunggal. Anyway po, itatanong ko po ngayon na Mayor, dito po sa ating lalawigan, sabi po nila si Governor Espino bilang isang retiradong pulis ay may forceful character na babagay po para sa isang lalawigan na kung saan kailangan niya talaga ng isang gobernador na may sapat na political will at may isang salita at may commanding presence po sa kanyang mga tao. Si Nani Braganza kilala po bilang isang youth leader. Kayo po ay nakilala din po sa mga bagay po na pinaglaban nyo bilang isang kabataan. And nakilala po kayo sa loob ng Kongreso bilang isang mambabatas. Kaya po bang tapatan daw ng isang Nani Braganza ang isang karakter kung saan ay isang utos lamang daw sa tao, susunod ka agad, Mayor? Well, good evening, Father Alan. Ano ba yung forceful character na tinatawag? Parang nakakatakot po kasi isipin kung ano man yon. Unang-una, si Governor Espino dati yung police. Diba? He was supposed to be a decorated soldier. But look at the track record of Pangasinan pagdating ho sa peace and order. 7,333 crimes were committed in Pangasinan noong 2011. The highest in Region 1. Crimes ho to. At ang kapasidad ng ating kapulisan para solvein itong crime na to, ang may pinakababaho, yung lalawigan ng Pangasinan. Last year alone, there were 240 unsolved killings dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Di ba? At dito sumikat yung riding in tandem after Metro Manila. Ito ba yung sinasabi natin forceful character ni Governor Espino? Last Friday po, last Wednesday, kung di ako nagkakamali, yung pong mga campaign leaders po namin sa Infanta, hinaras po mismo ni Governor Espino at ni Congressman Celeste. Binitbit ho ng mga leader nila, yung mga tao namin sa presinto dahil namimigay ho ng mga pamphlets. Si Governor Espino mismo ang nag-lecture doon sa mga bata sa loob ho ng police station. Unang-una, sinasabi niya, black propaganda raw ho, yung ikinakalat ho ng isang dyaryo dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Sabi ko, sa eleksyon na to, meron bang karapatan si Governor Espino para siya ang maghusga kung black propaganda o hindi ang isang dokumento? Pangalawa, bilang gobernador, may karapatan ba siya? Kahit gobernador siya, may karapatan ba siya para pumasok doon sa police station at pagsabihan yung mga campaign managers namin? Hindi ba malinaw na paglabag ho sa batas yun? At for several minutes or for several hours, dinetain ho yung ayaw makasamahan. Legally speaking, kung wala kang kasalanan, i-detain ka. Bawal ho yung sa ating batas. Yun ho ba yung sinasabi natin forceful character? Nakakatakot ho yun. Hindi na po panahon ng martial law ngayon. Yung pagiging youth leader ko, nung panahon na kung saan madilim at walang demokrasya sa Pilipinas, kasama na ho yung buhay namin, itinaya ho namin para po bumalik ho, yung demokrasya, yung kalayaan natin magsalta ng malaya, wala ho tayong kinakatakutan, at wala ho nananakot sa atin. We cannot do what we're doing today here if not for those people who sacrificed their lives during the dark days of democracy in this country. Marami po akong kaibigan, even relatives who died in the process. Where was Governor Espino during those times na kung saan may martial law sa Pilipinas? Well, he was a forceful leader. According to the Philippine Daily Inquirer, sa reporto ng Amnesty International, the top 20 Filipino police officers who are torturers, kasama si Amado Espino nun. So yun ba yung gusto nating forceful leader? Or do we need a leader who can build consensus dito po sa lalawigan ng Pangasinan? Tingnan niyo ito, we are the biggest province in the Republic of the Philippines. There are 3 million Pangasinenses today.
dito po sa ating lalawigan. And by the way, for the record, 22% ng ating mga kababayan wala sa Pangasinan, naghahanap ng trabaho sa labas ng bansa dahil kulang yung trabaho dito po sa ating lalawigan. You have to deal with 44 mayors and 4 city mayors and come up with a plan that would catapult Pangasinan into a progressive province. Nakakalungkot to isipin na napag-iwanan na ho tayo ng mga probinsya na dati hindi kilala. Take the case of Aklan for example. They have more tourists than the province of Pangasinan. Ang target ko ng turista for this year, 1 million tourists. 100 islands, nung nag-mail ho ko, 60,000 lang ho bisita dahil marami pong illegal na gawain yun. May dynamite fishing. Doon po sa aming lugar, meron pong cyanide fishing. Napatigil ho namin na hindi ko kailangan manakit ng tao. Pakikiusapan mo lang, siyempre, yung mga pasaway, huliin mo. Pero hindi mo kailangan murahin, pagalitan, o kaya ikulong, saktan. Ikukulong mo if they violated the law, or you penalize them if you violated the law. Sa pagpapatupad ng batas, dapat talaga forceful ka. At ipinakita po namin sa Alaminos na hindi lang ito simpleng political will You have to build consensus. Not just among the leaders, but the people. What is important in the province is, hindi na ho natin i-promote yung peace and order. We should promote a culture of peace dito po sa ating lalawigan. Forceful leader si Governor Espino. Paano yung mga illegal na gawain dito sa Pangasinan? Ilang mayors na ho yung pinatay during his term as governor of the province of Pangasinan. Ang pinakauna, the latest is Mayor Martinez. An incumbent mayor, ng Infanta, binaril tanghaling tapat sa lubho ng bahay niya. Mayor Cabantac of Agno. Si Kagawad Ining Sagana, barangay captain of Buboy, a good friend of mine, was shot and killed in Alaminos. At ang yung Pangasinan, has the second worst record crime-wise, hindi lang ho sa Region 1, sa buong Pilipinas ho ngayon. That's why hotspot ho tayo. Yan ho ba yung sinasabi natin forceful leader? Okay. Gusto ba ng mga taga-Pangasinan isang diktador? Okay. Meron po kayong... Okay. Meron po kayong... Kasi kung meron ho yun, mag-activist huli ako. Meron po kayong 10 minuto pa mamaya para sa inyong panguling pahayag, para may pagpapuloy ang iba pang pahayag nyo. Pero ibibigay ko naman po ang pagkakataon nito dito kay Father Alan Abuan para sa kanyang katanungan mula sa PPCRT. Father, magandang gabi po sa inyo. Good evening and good evening po, Mayor Nani. Ito po ay mga katanungan na kinuha namin sa mga binibigyan namin ng mga seminar. Isa po sa kanilang mga katanungan, laging nabibilang ang Pangasinan sa listahan ng mga probinsya na may massive vote buying. Alam natin bilang Kristiyano at makabayang Pilipino na ito ay pag-insulto sa dignidad ng botante. Ano po ang pwede ninyong ipangako para maitigil na ito at ano po ang pwede ninyong maging payo sa mga iba pang kandidato, lalo na sa mga sa partido ninyo? Well, unang-una po, my record as a public servant in the last 20 years, hindi po talaga ako namimili ng boto. At aaminin ko po, yung binibigyan ko yung mga leader ko ng panggastos sila. Kapag ang pinag-uusapan na magdidikit ng poster, yung mga ganun, kasi talagang may gastos ulo But yung massive vote buying na tinatawag, yung namimili ka sa kalsada, at ina-announce mo, ito buying station, akala mo, buying station ng mangga o palay. Di ba? Yung vote buying ho dito sa Pangasinan, and I don't want to name the towns anymore, but sa pag-ikot ho namin dito sa lalawigan, ang sinasabi po sa akin, Mayor, baka matalo kasi wala kang pera. Madadaya ka lang kasi wala kang pera. Yung ganun ho, ako, nananalo man po sa eleksyon na hindi ako nag-engage sa vote buying. But what is important, how to stop this? Unang-una yung COMELEC ho. Di ba yung COMELEC? Pangalawa ho yung ating kapulisan. Dapat bantayan ho. At ipatupad ho ng tama yung ating mga batas. At pangatlo ho, maging sa mga botante. Sa mga botante. Ako sinasabi ko po palagi sa mga botante ho. Kung talagang iaabot sa inyo at hindi nyo mapigilan, tanggapin nyo na lang. Pero sabi ko sa kanila, kay Espino yung pera, bagansa sa balota. Di ba? Ganun na lang po yun. Sinasabi ko po sa kanila. Of course, the church has something, can do a lot, para mapigilan natin to. At syempre ho, yung media. We have to educate our voters dito po sa ating bansa. Nakakalungkot lang na dapat nandito po si Governor Espino ngayon. Hindi ho siya nagpakita.